Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo habang nakikinig ka sa kwentong ito, may maalala kang isang ama, isang anak, o isang taong tahimik lang na nagsasakripisyo kahit hindi napapansin ng mundo. Sa maliit na barangay ng San Isidro, kilala ng halos lahat si Dario Manalastas bilang isang simpleng mekaniko. Hindi siya palasalita, hindi rin mahilig makisali sa usapan ng mga tambay sa kanto. Tuwing alas 5 ng umaga, makikita na siyang nagbubukas ng maliit niyang talyer sa tabi ng lumang bakery ni Aling Tiadeng. Suot niya palagi ang kupas na polo, pantalon na may mantsa ng grasa at tsinelas na ilang beses ng tinahi sa gilid. "Dario, maaga ka na naman," bati ni Aling Tiadeng habang inaayos ang tray ng mainit na pandesal. Ngumiti si Dario habang pinupunasan ng kamay sa lumang basahan. "Sanay na ako, Aling Tiadeng. Mas mabuti ng maaga kaysa mahuli sa trabaho." "Hindi ka ba napapagod? Mag-isa ka ngang nagpalaki kay Cyril, ikaw pa lahat sa bahay." Saglit na tumigil si Dario. Sa pagbanggit sa pangalan ng anak, lumambot ang mukha niya. Para sa anak, hindi dapat binibilang ang pagod. Si Cyril Manalastas ang natitirang liwanag sa buhay ni Dario. Bata pa lang si Cyril nang pumanaw ang ina nitong si Corazon dahil sa komplikasyon sa puso. Nung gabing iyon, sa malamig na hallway ng pampublikong ospital, hawak ni Dario ang kamay ng asawa habang mahina nitong ibinulong, "Huwag mong hahayaang lumaki si Cyril na walang pagmamahal, Dario. Kahit wala na ako, iparamdam mo sa kanya na buo pa rin ang pamilya niya." Mula noon, hindi na muling nag-asawa si Dario. Ang buong buhay niya ay umikot sa pagpapalaki kay Cyril. Siya ang gumigising ng madaling araw para magluto ng itlog at sinangag. Siya ang nagtatahi ng butas sa uniforme. Siya ang pumipila sa enrollment, kumakausap sa advisor at nagpapanggap na hindi gutom para lang makabili ng bagong sapatos ang anak. Ngulit may isang malaking lihim si Dario na walang sino man sa barangay ang nakakaalam. Sa likod ng maliit na talyer, sa likod ng pagiging lalaking laging may grasa sa kamay, siya pala ang tagapagtatag ng Manalastas Meridian Holdings, isang malaking logistics at construction supply company na unti-unting lumago mula sa maliit na delivery service hanggang maging isa sa pinakamalakas na supplier ng materyales sa bansa. Pero hindi siya nakaupo sa glass office, hindi siya nagpapakuha ng litrato sa magazine, at hindi siya nagpapakilala sa mga pagtitipon ng mga negosyante. Pinili niyang itago ang lahat. "Sigurado ka ba rito, Dario?" Minsang tanong sa kanya ni Attorney Renzo Balagtas, ang abogado at matagal niyang kaibigan na siyang humahawak sa mga legal na papeles ng kumpanya. Nasa maliit silang opisina sa likod ng lumang bodega noon, gabi na at tulog na si Cyril sa bahay ng kapitbahay. "Oo," sagot ni Dario habang nakatingin sa lumang litrato ni Corazon at ng anak. "Ayokong lumaki si Cyril na iniisip na makukuha niya lahat dahil may pera ako. Gusto kong matuto siyang rumispeto sa tao, mayaman man o hirap. Pero paano kung balang araw, ikahiya ka niya dahil hindi niya alam ang totoo?" Napabuntong hininga si Dario. "Kung mangyari man yun, kasalanan ko siguro. Pero mas gugustuhin kong masukat niya ako bilang ama, hindi bilang may-ari ng kumpanya." Ang asistente niya, si Aling Salve Oriarte, ang taing nakakaalam ng tunay niyang pagkatao, ay madalas napapailing sa ganitong desisyon. "Sir Dario, minsan ang kababaang loob kapag sobra, nagiging dahilan para yurakan kayo ng iba." Ngumiti lang si Dario. "Hayaan mo na, Aling Sangge, basta ligtas si Cyril, basta may magandang kinabukasan siya." Habang lumalaki si Cyril, naging masipag siya sa pag-aaral. Maganda, matalino, at maayos magsalita. Ipinagmamalaki siya ni Dario sa tahimik na paraan. Hindi siya nagyayabang sa mga kapitbahay, pero gabi-gabi, bago matulog, tinitignan niya ang mga medalya ng anak na nakasabit sa dingding. "Tatay," sabi ni Cyril nung high school pa siya, habang inaayos ni Dario ang sirang electric fan sa kanilang maliit na sala, "bakit tayo hindi tulad ng iba?" Napatingin si Dario. "Anong ibig mong sabihin?" "Yung mga kaklase ko, sinusundo ng kotse, kapag birthday nila sa hotel. Ako dito lang, minsan nahihiya ako kapag tinatanong nila kung anong trabaho mo." Hindi agad nakasagot si Dario.
Ramdam niya ang kurot sa dibdib pero pinili niyang ngumiti. Sabihin mong mekaniko ang tatay mo. Marangal na trabaho iyon. Alam ko naman, sabi ni Cyril, pero halata sa boses niya ang pag-aalinlangan. Pero minsan kasi, iba ang tingin nila. Lumapit si Dario sa kanyang anak at marahang hinawak ang balikat nito. Anak, ang halaga ng tao hindi nasusukat sa kinis ng sapatos o laki ng bahay. Nasusukat iyon sa puso, sa sipag at kung paano siya makitungo sa kapwa. Tumango si Cyril, pero sa mga mata niya, may tanong na hindi tuluyang nawala. Dumating ang panahon na nakapasok si Cyril sa isang prestigyosong unibersidad sa Maynila. Doon niya unang nasilayan ang mundong malayo sa kinagisnan niya. Malalaking sasakyan sa harap ng campus, mga estudyanteng may mamahaling bag, mga usapang bakasyon sa Europe, debut sa 5-star hotel, at magulang na may posisyon sa kumpanya. Sa unang linggo pa lang, nakilala niya si Maika Trinidad, isang mabait at matapat na kaklaseng hindi nang huhusga sa kanyang simpleng pinagmulan. Cyril, sabay ka na sa kantin? Tanong ni Maika isang hapon. Hindi na siguro, may baon ako, sagot ni Cyril habang inilalabas ang lalagyang may adobong niluto ni Dario. Ngumiti si Maika. Uy, ang sarap niya na. Mas okay pa nga kaysa pagkain dito. Ngumit hindi lahat ay tulad ni Maika. Nariyan si Sabrina Olmedo, isang sosyal na estudyanteng laging nakaporma at sanay na pinakikinggan ng grupo. Home-cooked meal? Nakangising tanong ni Sabrina nang makita ang baon ni Cyril. Cute, very provincial. Napahiya si Cyril. Mula noon, madalas na niyang itinatago ang baon sa bag at bumibili na lang ng murang tinapay para hindi mapansin. Doon din niya nakilala si Valentino, Tino Ariola. Matangkad, gwapo, mabango, at laging may dalang susi ng mamahaling kotse. Anak siya ng pamilyang Ariola. Kilala sa business circles bilang may-ari ng construction firm at ilang property sa probinsya. Sa unang tingin, para siyang prinsipe mula sa mundong pinapangarap ni Cyril. Cyril, tama ba? Tanong ni Tino isang araw habang nasa library siya. Narinig kong report mo kanina. Ang galing mo magsalita. Namula si Cyril. Salamat. You don't look like someone who belongs in the background. You should be with people who can see your worth. Ang mga salitang iyon ang unti-unting nagbukas ng pinto sa puso ni Cyril. Sa bawat paghatid ni Tino, sa bawat imbitasyon sa mamahaling cafe, sa bawat papuri nitong ibang-iba sa simpleng pagmamahal ni Dario, mas lalo siyang nahila sa mundong may kinang. Nang unang ipakilala ni Tino si Cyril sa kanyang pamilya, halos hindi makahinga si Cyril sa laki ng bahay ng mga Ariola. Mataas ang gate, malawak ang hardin, at may chandelier sa sala na parang sa pelikula. Ah, ikaw si Cyril, sabi ni Doña Fiorella Ariola, ang ina ni Tino, habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Maganda ka naman, simple nga lang. Ngumiting ng pilit si Cyril. Salamat po. Si Severino Ariola naman, ama ni Tino, ay nakaupo sa malaking leather chair habang may hawak na baso ng alak. Ano ang trabaho ng ama mo? Napatigil si Cyril. Mekaniko po. Saglit na nagkatiginan sina Severino at Doña Fiorella. Hindi sila tumawa ng malakas, pero ang manipis nilang ngiti ay sapat na para maramdaman ni Cyril ang hiya. Mekaniko, ulit ni Celestina Ariola, katipid ni Tino. Interesting. At least marunong siyang magkumpuni ng sasakyan. Tumawa ng mahina si Doña Fiorella. Well, lahat naman tayo may pinagmulan. Hindi alam ng pamilya Ariola na sa mga sandaling iyon, ang lalaking tinawag nilang simpleng mekaniko ay siya palang dahilan kung bakit hindi pa tuluyang nalulugi ang ilan sa kanilang proyekto. Hindi nila alam na ilang beses nang pinalawig ng Manalastas Meridian Holdings ang terms ng supply nila. Hindi nila alam na ang taong minamaliit nila ay ang mismong tahimik na kamay na ilang taon nang sumasalo sa pagbagsak nila.
Samantala, nanatiling abala si Dario. Sa umaga, nasa talyer siya. Kinakausap ang mga driver, inaayos ang makina ng tricycle at nagpapautang minsan sa mga kapitbahay na walang pambayad. Sa gabi, kapag tulog na ang barangay, umaalis siya sakay ng lumang owner-type jeep at nagpupunta sa maliit na private office sa likod ng warehouse ng kumpanya. Doon naghihintay sina Attorney Renzo at Aling Salve, dala ang mga papeles, contracts at reports. "Sir, lumalaki ang account ng Ariola Group," sabi ni Aling Salve isang gabi. "Delikado na po kung bibigyan pa natin sila ng palugit." Napaisip si Dario. Nakita niya ang pangalan ng Ariola sa folder at kasunod noon ang mukha ni Cyril sa isip niya. "Bigyan pa natin sila ng panahon." "Dahil po ba sa anak ninyo?" tanong ni Attorney Renzo. Hindi sumagot si Dario. Pinirmahan niya ang papel at saka tumingin sa labas ng bintana. Ayaw kong masaktan si Cyril. Ngulit, hindi niya alam na habang pinoprotektahan niya ang anak, unti-unti naman siyang itinutulak palabas ng mundo nito. Isang hapon, may award ceremony sa universidad si Cyril. Tinahi ni Dario ang pinakamaganda niyang barong, kahit pusa na ito. Maaga siyang nagsara ng talyer, bumili ng maliit na buke sa palengke at sumakay ng tricycle papunta sa campus. Pawis siya pagdating pero masaya ang ngiti niya. Sa isip niya, makikita niya ang anak na tatanggap ng pangaral. Nasa entrance si Cyril kasama si Tino, Sabrina at iba pang kaklase nang makita niya ang apa. Nakita niya ang lumang barong, ang sapatos na halatang ilang taon na, ang bouquet na nakabalot lang sa ordinaryong plastik. At sa isang iglap, naramdaman niya ang tinding hiyat. Tanong ni Sabrina, nakataas ang kilay. Bago pa makasagot si Cyril, ngumiti si Dario at itinaas ang kamay. "Anak." Nanigas si Cyril. Lumapit si Tino sa kanya at marhang bumulong. "Okay lang, but if you don't want them to make a scene, we can go inside." Sa halip na salubungin ng ama, bahagyang tumalikod si Cyril at nagtago sa likod ni Tino. Nagkunwari siyang may tinitingnan sa phone. Unti-unting bumaba ang kamay ni Dario. Nakita niya ang lahat. Ang pag-iwas, ang hiya, ang anak niyang minsan ay tumatakbo papunta sa kanya kapag sinusundo niya sa elementarya, ngayon ay hindi man lang siya kayang tawaging tatay sa harap ng ibang tao. Lumapit si Maika na nakasaksi sa pangyayari. "Sir, kayo po ba ang tatay ni Cyril?" Pinilit ni Dario ngumiti. "Oo, iha. Dinalhan ko lang sana siya ng bulaklak." Tinignan ni Maika si Cyril sa di kalayuan, halatang nalulungkot. "Tatawagin ko po siya." "Wag na," mahinang sabi ni Dario. Mukhang abala siya. Tahimik siyang umalis bago pa magsimula ang programa. Hindi na niya hinintay na tawagin ang pangalan ni Cyril sa entablado. Hindi na niya nakita ang medalya. Hindi na niya narinig ang palakpakan. Sa labas ng campus, bitbit pa rin niya ang bouquet na hindi na ibigay. Pag-uwi niya, dumaan siya sa kanto at bumili ng turon, ang paborito ni Cyril noong bata pa ito. Pagdating sa bahay, inilagay niya iyon sa mesa at naupo sa lumang bangko sa harap ng talyer. Ilang oras ang lumipas bago dumating si Cyril. Nakasuot pa rin siya ng medalya at may dalang mamahaling bouquet mula kay Tino Ariola. "Tatay, bakit ka umalis?" tanong niya pero hindi tumingin ng diretsyo. Ngumiti si Dario, pilit itinatago ang sakit. "Akala ho tapos na. Kumain ka na ba? May turon ako rito." Tinignan ni Cyril ang turon sa mesa. Dati, ito ang nagpapangiti sa kanya. Ngayon parang napakasimple nito kumpara sa kinang ng mundong gusto niyang pasukin. "Busog na ako," maikli niyang sagot. Tumanggo si Dario. "Sige, itatabi ko na lang." Pumasok si Cyril sa kwarto at naiwan si Dario sa kusina. Hawak niya ang plastik ng turon habang nakatingin sa lumang litrato ni Corazon sa dingding. "Corazon," bulong niya, nanginginig ang boses. "Ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit pakiramdam ko unti-unti ko siyang nawawala?" Sa labas patuloy ang ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga kapitbahay. Ngulit sa loob ng bahay ng mga manalastas, nagsimula ng mabuo ang isang katahimikan na mas masakit pa sa sigawan. Isang ama ang patuloy na nagmamahan ng palihimin.
isang anak ang unti-unting nalulunod sa hiya at ambisyon. At sa pagitan nilang dalawa, naghihintay ang isang katotohanan na balang araw ay yayanig sa lahat ng taong nang husga sa lalaking akala nila ay hamak lamang. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan sa buhay, may mga taong mas pinipili ang kinang ng ibang bahay kaysa init ng sariling tahanan. Hindi nila alam na ang liwanag na hinahanap nila ay matagal na palang nasa tabi lamang nila. Matapos ang araw ng award ceremony, may nagbago sa pagitan ni Dario at Cyril. Hindi iyon bigla ang sigawan. Hindi iyon away na narinig ng kapitbahay. Mas masakit pa roon. Katahimikan. Dati, pagka-uwi ni Cyril mula eskwela, kahit pagod siya, nagkukwento pa rin siya tungkol sa klase, sa mga propesor, sa grades niya, o sa mga nakakatawang nangyari sa campus. Ngulit mula nung makita niya si Dario sa harap ng university na suot ang lumang barong at hawak ang simpleng bouquet, unti-unti siyang naging mailap. Tuwing kakain sila, maiksi na lang ang sagot niya. "Kumusta ang araw mo, anak?" Tanong ni Dario habang naghahaning ng pritong tilapia at ginisang sayote. "Okay lang," sagot ni Cyril nakatingin sa phone. "May kailangan ka ba sa school?" "Wala. Mukhang pagod ka." "Marami lang ginagawa." Hindi na pinipilit ni Dario. Alam niyang kapag masyado niyang tinanong ay baka lalo lang lumayo ang anak, kaya ipinagpapatuloy niya ang mga dating ginagawa. Nagluluto, naglalaba kapag kaya, nag-aayos ng sirading bagay sa bahay at tahimik na nagiiwan ng pamasahe sa ibabaw ng mesa tuwing madaling araw. Ngulit sa isip ni Cyril, iba na ang takbo ng mundo. Hindi na sapat ang simpleng tahanan, ang lumang aparador, ang kusinang may bitak sa sahig at ang amoy ng langis mula sa talyer. Habang mas lumalapit siya kay Tino Ariola, mas lalo niyang nararamdaman na may ibang buhay na naghihintay sa kanya. Isang buhay na may sasakyan, may mamahaling damit, may respeto ng mga taong dating nang mamaliit sa kanya. Pagdating ng graduation, nanguna si Cyril sa kanilang batch. Umakyat siya sa entablado habang nakangiti si Dario sa likod ng auditorium. Hindi na siya lumapit sa harap. Natuto na siyang lumagay sa lugar kung saan hindi mapapahiya ang anak. Bitbit pa rin niya ang bulaklak, pero hindi na kasing laki ng dati. Isang maliit na rosas lang, nakabalot sa puting papel. Pagkatapos ng programa, agad na sinalubong ni Tino si Cyril dala ang laking bouquet at isang velvet box na may mamahaling relo. "Congratulations, future corporate star," sabi ni Tino habang isinusuot sa pulso ni Cyril ang relo. Napangiti si Cyril. "Tino, sobra naman ito." "You deserve better things," sagot ni Tino. "Hindi ka dapat nasasanay sa maliit." Narinig iyon ni Dario mula sa di kalayuan. Hindi niya alam kung sinadya ba iyon ni Tino, pero tumagos sa kanya ang huling pangungusap. Hindi ka dapat nasasanay sa maliit. Para bang ang buong buhay na ibinigay niya kay Cyril ay kulang, maliit at nakakahiya. Lumapit si Micah Trinidad kay Dario at magalang na bumati. "Sir Dario, congratulations po. Ang galing po ni Cyril." Ngumiti si Dario. "Salamat hiha. Pinaghirapan niya yan." "Pinaghirapan niyo rin po," mahinang dagdag ni Micah. Sandaling natigilan si Dario. Sa dami ng taong pumupuri kay Cyril, si Micah lang ang nakaalala na may ama sa likod ng tagumpay ng anak. "Salamat," sagot niya. At sa simpleng salitang iyon ay halos mabasag ang boses niya. Ilang linggo matapos ang graduation, inalok ni Dario si Cyril ng trabaho sa isang corporate firm na kakilala niya. Maayos ang posisyon, may training at malapit sa larangan ng pinag-aralan nito. "Anak," sabi ni Dario isang gabi habang inaabot ang isang envelope. "May nakausap akong tao. Hindi ito pabor ha, interview pa rin. Pero magandang simula ito para sayo." Kinuha ni Cyril ang envelope at binasa ang pangalan ng kumpanya. Hindi niya ito kilala. "Tatay, maliit lang yata ito." Hindi naman sa laki nagsisimula ang lahat. Minsan mas maganda ang lugar na matututo ka muna. Bumuntong hininga si Cyril. "May offer po ang Ariola Group." Natigilan si Dario. "Ang kumpanya ng pamilya ni Tino?" "Opo,"
Sabi ni Doña Fiorella, bagay daw ako sa corporate communications nila. Mas malaki ang exposure, mas maganda ang environment. Anak, sigurado ka ba? Trabaho yan, hindi lang pakikisama. Tatay, minsan kailangan ko rin namang piliin ang mas mataas na oportunidad, hindi habang buhay maliit ang mundo ko. Hindi kumibo si Dario, pinilit niyang intindihin ng anak. Kung iyon ang gusto mo, susuportahan kita. Ngunit sa loob niya, may kaba. Kilala niya ang Ariola Group, hindi bilang karaniwang tao, kundi bilang may-ari ng kumpanyang ilang taon nang nagbibigay sa kanila ng supplies at palugit sa utang. Alam niyang may mga irregularidad sa negosyo ni Severino pero pinipili pa rin niyang huwag makialam ng personal dahil ayaw niyang madamay si Cyril. Sa unang araw ni Cyril sa Ariola Group, sinalubong siya ni Doña Fiorella sa lobby na parang artista. Pinuri siya nito sa harap ng mga empleyado, pinaupo sa magandang mesa at binigyan ng bagong laptop. Dito ka bagay, Cyril, sabi ni Doña Fiorella habang nakangiti. Hindi sa kung saan-saan lang. Sayang ang ganda at talino mo kung matatali ka sa mundong puro grasa at ingay ng makina. Napayuko si Cyril, ngunit hindi siya tumutol. May bahagi sa kanyang nasaktan para sa ama, pero mas malakas ang bahagi niyang gustong tanggapin ng mga Ariola. Si Tino naman ay lalong naging maalaga. Hinahatid siya pa uwi, dinadala sa mamahaling restaurant at ipinapakilala sa mga taong may posisyon. Soon, you'll be one of us, bulong ni Tino habang nasa isang rooftop dinner sila. Hindi na kailangang bumalik sa dating buhay mo. Napatingin si Cyril sa malayo. Mula sa taas ng gusbilin, tila napakaliit ng mga bahay, kalsada at taong lumalakad sa ibaba. Sa isang saglit, naisip niya ang ama niyang si Dario, na marahil ay nasa talyer pa rin, nagpapalit ng gulong, nagpapahid ng pawis at naghihintay kung uuwi siya ng maaga. Hindi ko naman kinakalimutan si tatay, sabi niya, parang kinukumbinsi ang sarili. Ngumiti si Tino. Hindi mo siya kailangang kalimutan. Kailangan mo lang matutong umangat. Dumating ang panahon na nag-propose si Tino kay Cyril. Ginawa niya ito sa isang private dinner sa hotel, pero ang totoo, mas mukhang event iyon para sa pamilya Ariola kaysa sa kanilang dalawa. May photographer, may violinist, may ilang piling bisita at may malaking singsing na kinikislap sa ilalim ng ilaw. Lumuhod si Tino sa harap ni Cyril. Cyril Manalastas, will you marry me? Napaiyak si Cyril, hindi lamang dahil sa proposal, kundi dahil sa pakiramdam na sa wakas, napili siya ng mundong matagal niyang pinangangarap. Oo, sagot niya. Nagpalakpakan ang lahat. Lumapit si Doña Fiorella at niyakap siya, ngulit sa yakap na iyon ay may malamig na bulong. Simula ngayon, kailangan mas maging maingat ang kilos mo. Ariola ka na soon, hindi pwedeng basta-basta ang kasama, ang suot, ang pinupuntahan. Naintindihan agad ni Cyril kung sino ang tinutukoy nito, si Dario. Kinabukasan, ibinalita ni Cyril sa ama ang engagement. Nakaupo si Dario sa harap ng talyer na inaayos ang carburetor ng lumang jeep nang lumapit ang anak. Tatay, sabi ni Cyril, inabot ang kamay. Engaged na kami ni Tino. Tinignan ni Dario ang singsing. Sandali siyang natulala, saka ngumiti. Talaga? Anak, congratulations. Tumayo siya at yayakap sana, pero napansin niyang umatras ng bahagya si Cyril dahil marumi ang kamay niya sa grasa. Mabilis niyang pinunasan ng palad sa basahan. Pasensya na, madumi ako. Naku, okay lang, sagot ni Cyril, pero hindi na siya lumapit. Nang gabing iyon, binuksan ni Dario ang lumang baol ni Corazon. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng kwintas. Simpleng perlas na minsang isinusuot ni Corazon tuwing espesyal na okasyon. Matagal niyang itinago iyon para ibigay sa anak sa tamang panahon. Corazon, bulong niya, mag-aasawa ng anak natin. Ilang araw matapos iyon, nagtungo si Dario sa bahay ng mga Ariola para personal na ibigay ang kwintas kay Cyril. Suot niya ang pinakamalinis niyang polo, dala ang maliit na kahon at kahit kinakabahan ay pinilit niyang maging maayos ang itsura. Sa gate pa lang ay hinarang na ng guard na si Rodel Pagsandyan.
Sino po sila? Tanong ni Rodel. Ako si Dario Manalastas, ama ako ni Cyril. Nandito ba siya? Tiningnan siya ni Rodel mula ulo hanggang paa, halatang nag-aalinlangan. Sandali lang po. May kinausap ito sa intercom. Ilang segundo lang, nagbago ang mukha ng guard. Pasensya na po, hindi raw po pwede. Hindi pwede. Sabihin mo lang sana may ibibigay ako sa anak ko. Utos po ni Doña Fiorella, hindi raw po tumatanggap ng bisita ngayon. Sa itaas ng bahay, nasa balkonahe si Cyril. Narinig niya ang boses ng ama. Nakita niya ang hawak nitong maliit na kahon. Isang hakbang na lang sana at bababa na siya, mulit lumapit si Celestina Ariola. May hawak na wine glass. Is that your father? Tanong nito, may halong pangungukya. My goodness, Cyril. Kung may dadalhin kang tao rito, at least inform us. Baka maisip ng neighbors may repairman sa gate. Napahiya si Cyril. Hindi siya nakasagot. Sa ibaba, naghintay pa ng ilang minuto si Dario. Nang walang lumabas, tahimik niyang ibinulsa ang kahon. Sige, sabihin mo na lang dumaan ako. Habang papalayo siya, nahawakan niya ang dibdib. Hindi dahil sa sakit sa katawan, kundi dahil may bahaging muli na namang nadurog sa kanya. Dumating ang unang family dinner na formal na pagsasama ng dalawang pamilya bago ang kasal. Inimbitahan si Dario, at kahit alam niyang hindi siya komportable, pumunta siya dahil mahalaga iyon kay Cyril. Kasama niya si Aling Salve Oriarte, ipinakilala niyang malayong kamag-anak na tumutulong sa ilang papeles ng pamilya. Pagpasok nila sa malaking dining hall ng mga Ariola, agad na bumungad ang mahahabang mesa, mamahaling kubyertos at mga bisitang halatang sanay sa marangyang buhay. Si Severino Ariola ay nakaupo sa kabisera, mayabang ang tindig. Si Doña Fiorella ay abala sa pag-ayos ng seating arrangement. Mr. Manalastas, doon po kayo sa dulo. Mas komportable siguro kayo roon. Napatingin si Dario sa dulong bahagi ng mesa, malapit sa pintuan ng kusina, kung saan nakaupo ang ilang driver at kasambahay. Hindi niya minamaliit ang mga taong yun, ngunit alam niyang sadya ang pwesto. Gusto niyang ilayo sa pangunahing pamilya. Tatay, mahinang sabi ni Cyril, pero hindi niya itinuloy. Ngumiti si Dario. Ayos lang anak. Umupo siya sa dulo kasama si Aling Salve. Kita ni Aling Salve ang paminginig kamay ni Dario habang inilalapag ang kutsara. Sir, hindi niyo naman kailangang tiisin ito. Mahinang sumagot si Dario. Para kay Cyril. Habang kumakain, nagbibiruan sina Severino at ilang bisita tungkol sa business expansion, private resorts at luxury cars. Maya-maya, napunta ang usapan kay Dario. So, Mr. Manalastas, I heard you run a small repair shop. Opo, mahinal sagot ni Dario. Magandang bagay yan. At least marunong kang humawak ng tunay na trabaho. Dagdag ni Severino, sabay tawa. Mabuti na rin at may tatay si Cyril na sanay sa hirap para may taga-alala kung saan siya nanggaling. Nagtawanan ng ilan. Si Sabrina Olmedo na inimbitahan ni Celestina ay napangisi. Si Doña Fiorella naman ay nagkunwaring umiinom ng tubig para itago ang ngiti. Napasulyap si Dario kay Cyril. Umaasa siya na kahit isang tingin, kahit isang salita, maririnig niya mula sa anak. Ngunit nakayuko lang si Cyril, hawak ang baso, tila gustong maglahok sa sariling upuan. Si Aling Salve ay hindi na nakatiis. Namuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang ang mga taong ito, ang mga nakaupo sa marangyang mesa at tumatawa sa lalaking tinatawag nilang hamak, ay halos araw-araw lumuluhod sa pabor ng kumpanyang itinayo ni Dario. Alam niyang may mga kontrata ang Ariola Group na hindi matutuloy kung hindi dahil sa tahimik na pag-aproba ni Dario. Ngunit nanatiling tahimik si Dario. Hindi siya sumagot. Hindi niya pinakilala ang sarili. Hindi niya inilabas ang kapangyarihan niya. Sa halip, kunuha niya ang baso ng tubig at uminom ng dahan-dahan. Parang lumulunok pati ang sariling sakit.
Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Cyril sa kanya sa beranda. Tatay, pasensya na sa sinabi ni Tito Severino. Ngumiti si Dario, ngunit pagod ang kanyang mga mata. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kanya. Ganon lang talaga sila magsalita. Ganon ba talaga o hinahayaan mo lang? Natigilan si Cyril. Tatay, mahirap ang sitwasyon. Kailangan kong makisama. Pamilya na sila ni Tino. Matagal na tumingin si Dario sa anak. At ako, anak, ano pa ako? Hindi nakasagot si Cyril. Ilang segundo silang natahimik. Sa loob ng bahay, patuloy ang tawanan ng mga Ariola at ng kanilang mga bisita. Sa labas, sa malamig na hangin ng gabi, nakatayo ang isang ama at anak na tila mas malayo pa sa isa't isa kaysa kailanman. Sa pag-uwi ni Dario, hawak pa rin niya sa bulsa ang kwintas ni Corazon. Hindi niya naibigay. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil hindi niya natagpuan ang tamang sandali. Paano mo ibibigay ang alaala ng isang ina sa anak na unti-unti nang ikinahihiya ang amang nag-ingat sa alaalang iyon? Kinabukasan, bumalik si Dario sa talyerno parang walang nangyari. Inayos niya ang sirang van ni Mang Berto, tumulong sa batang si Junjun na natanggalan ng kadena ng bisikleta, at nagbigay ng libreng check-up sa tricycle ni Aling Cheding. Sa mata ng barangay, siya pa rin ang simpleng mekaniko. Ngulit sa gabi, sa opisina ng Manalastas Meridian Holdings, ibang katahimikan ang bumalot. Sir Dario, sabi ni Attorney Renzo habang inilalapag ang makapal na folder. Lumalaki na talaga ang problema sa Ariola Group. May mga delayed payment, may questionable invoices, at may proyekto silang mukhang ginamit ang pangalan natin ng walang permiso. Tinignan ni Dario ang folder. Matagal siyang hindi nagsalita. Gusto niyo na po bang ipatigil ang credit line nila? Tanong ni Aling Salve. Huminga ng malalim si Dario. Sa kanyang isip, naroon si Cyril, ang anak niyang nakaupo sa hapag ng mga taong minamaliit siya. Ang anak niyang nais mapasama sa kanila. Ang anak niyang tila handang talikuran ng pinagmumulan para lamang matanggap. Hindi muna, pero bantayan niyong siling mabuti. Sir, hanggang kailan niyo sila poprotektahan? Tanong ni Attorney Renzo. Napatingin si Dario sa bintana. Sa labas, makikita ang mga truck ng kumpanya, ang mga ilaw sa warehouse at ang mga empleyadong umaasa sa desisyon niya. Matagal niyang itinago ang sarili para sa anak, pero sa unang pagkakataon, naisip niya kung ang pagtatago niya ba ay proteksyon pa rin o unti-unti nang nagiging dahilan ng pagkawasak ng lahat. Hindi ko sila pinuprotektahan. Si Cyril ang pinoprotektahan ko. Ngunit habang binibigkas niya iyon, ramdam niyang papalapit na ang araw na hindi na sapat ang pananahimik. Ang mundong pinasok ni Cyril ay puno ng kinang, pero sa ilalim nito ay may bitak, utang, kasinungalingan at pamilyang handang gamitin siya kapag dumating ang oras ng pagbagsak. At si Dario, ang amang patuloy na minamaliit ng lahat, ang tanging taong nakakaalam kung gaano kalalim ang bitak na iyon. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. May mga salita kasing kapag nabitawan ay hindi na basta-bastang maibabalik. At minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa anak na minahal mo ng higit pa sa sarili mong buhay. Matapos ang gabing iyon sa bahay ng mga Ariola, hindi agad bumalik sa dati ang lahat. Sa labas, parang normal pa rin ang mundo. Bumubukas pa rin ang talyer ni Dario Manalastas tuwing madaling araw. Nagpapagawa pa rin sa kanya ang mga driver ng tricycle, ang mga delivery rider, at ang ilang kapitbahay na walang ibang mapuntahan kapag nasisira ang sasakyan. Pero sa loob ng dibdib niya, may isang mabigat na bagay na hindi na maaalis. Hindi niya makalimutan ang tanong niya kay Cyril sa veranda. At ako, anak, ano pa ako? At hindi niya rin makalimutan ang katahimikan ng anak. Mula noon, mas naging madalang ang pag-uwi ni Cyril sa bahay nila. Minsan ay doon na siya natutulog sa condominium unit na ipinahiram daw ng pamilya Ariola habang inaasikaso ang kasal.
Minsan naman ay uuwi siya sandali para kumuha ng gamit, tapos aalis din agad dahil may fitting, meeting, dinner o appointment kasama ng pamilya ni Tino. Isang gabi, habang inaayos ni Dario ang lumang electric fan sa sala, dumating si Cyril dala ang ilang kahon. "Anak, kakain ka ba? May tinola sa kusina?" "Hindi na tay, may dinner kami ni Tino." Napatingin si Dario sa mga kahon. "Ano yan?" "Mga gamit ko. Dadalhin ko muna sa kondo. Mas malapit kasi sa office at sa mga kailangang ayusin para sa kasal." Tumango si Dario. Pinilit niyang ngumitit. "Sige, basta magpahinga ka rin." Habang binubuhat ni Cyril ang kahon palabas, may nahulog na lumang litrato mula sa isa sa kanyang folder. Pinulot iyon ni Dario. Larawan iyon ni Cyril noong elementarya. Nakasakay sa balikat niya habang nasa perya sila. Malaki ang ngiti ng bata, may hawak na cotton candy, at si Dario naman ay pawis pero masaya. "Naalala mo ito?" tanong ni Dario. Saglit na tinignan ni Cyril ang litrato. "Oo, pero matagal na iyan, tay." Ang simpleng sagot na iyon ay parang pinto na dahan-dahang isinara sa mukha ni Dario. Matagal na iyon. Parang ang dating saya, dating yakap, dating tawanan ay bahagi na lang ng lumang buhay na ayaw nang balikan ni Cyril. Sa mga sumunod na linggo, naging abala ang paghahanda sa kasal. Para sa mga Ariola, hindi ito simpleng kasal. Isa itong pagpapakita ng yaman, impluwensya at katayuan. Pinili nila ang malaking ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang mga bulaklak ay imported. Ang gown ni Cyril ay gawa ng kilalang designer. Ang guest list ay punong-puno ng negosyante, politiko, socialite at mga taong gustong mapalapit sa pamilyang Ariola. Mulit kahit magarbo ang lahat, may lungkot sa likod ng ngiti ni Cyril. Hindi niya ito inaamin pero napapansin iyon ni Micah Trinidad. Isang hapon, habang sinusukat ni Cyril ang bridal robe sa hotel suite, dumating si Micah dala ng maliit na paper bag. "Para sa'yo," sabi ni Micah. "Ano ito?" "Wala lang. Simple lang. Hairpin. Akala ko bagay sa'yo sa reception." Ngumiti si Cyril. "Thank you." Tahimik silang dalawa sandali. Sa labas ng suite, naririnig ang boses ni Celestina Ariola na pinagagalitan ng coordinator dahil hindi raw bagay ang kulay ng table napkins sa theme. "Cyril," mahinang sabi ni Micah, "darating ba ang tatay mo bukas?" Natigilan si Cyril. "Oo naman, tatay ko siya." "Good, kasi alam kong mahalaga sa kanya ito." Napailing ng bahagya si Cyril. "Micah, wag mo nang sanang gawing issue. Alam kong may iniisip ka. Wala akong gustong awayin, pero sana bukas, kahit gaano kakaganda, kahit gaano karangya ang paligid, maaalala mo kung sino ang unang humawak ng kamay mo bago ka natutong maglakad." Hindi nagustuhan ni Cyril ang sinabi ni Micah. "Hindi ko siya kinakalimutan." Hindi sapat na hindi mo siya kinakalimutan. Minsan, kailangan mo rin siyang ipaglaban. Hindi na sumagot si Cyril. Pumasok sa isip niya ang mukha ni Dario sa veranda, ang tanong nito at ang tahimik niyang pag-iwas. Ngulit bago pa siya tuluyang lamunin ng konsensya, pumasok si Doña Fiorella. "Cyril anak, huwag kang masyadong mapapaapekto sa kung ano-anong drama. Bukas, ikaw ang mukha ng pamilyang Ariola. Dapat perfect ka." Napangiti ng pilit si Cyril. "Opo." Samantala, sa maliit na bahay sa San Isidro, naghahanda rin si Dario. Hindi maramiya ang kanyang paghahanda. Pinlansya niya ang lumang barong na ilang beses nang ginamit sa mga espesyal niya okasyon. Inayos niya ang botones na muntik ng matanggal. Kinuha niya mula sa baul ang maliit na kahon ng kwintas ni Corazon. Pumasok si Aling Salve Oriarte habang nakabukas ang pinto ng bahay. "Sir Dario, nandyan po ba kayo?" "Nandito, Salve." Nakita ni Aling Salve ang barong sa hanger at ang kahon sa mesa. "Ibibigay niyo na po bukas?" "Oo," sagot ni Dario, marahang hinahapos ang kahon. "Dapat
matagal ko nang naibigay. Pero bukas, araw niya iyon. Gusto kong maramdaman niyang kasama ang nanay niya. Napabuntong hininga si Aling Salve. Sana po hayaan nila kayo. Ngumiti si Dario pero may lungkot sa mata. Kasal ng anak ko yon. Kahit saan nila ako pauupuin, basta makita ko siyang masaya, sapat na. Kinabukasan, maaga pa lang ay puno na ng tao ang hotel. Sa lobby, may kinikilis na ilaw, may mga kamera, may mga coordinator na nagmamadali, at may mga bisitang nakasuot ng mamahaling damit. Dumating si Dario ng mag-isa, hawak ang maliit na kahon sa bulsa. Suot niya ang kanyang barong, malinis ngunit halatang luma. Ang sapatos niya ay pinakintab niya buong gabi pero hindi pa rin maitatago ang luma nitong hugis. Sa entrance pa lang ng ballroom, hinarang siya ng isang staff. "Sir, anong name niyo po?" "Dario Mananastas, ama ako ng bride." Hinanap sa dalawa ang pangalan niya sa listahan. May isa sa kanila ang tumawag sa coordinator. Ilang sandali pa, dumating si Celestina Ariola, nakasuot ng emerald gown at may ngiting hindi umaabot sa mata. "Mr. Manalastas," sabi ni Celestina, "buti nakarating kayo. Hindi ko palalampasin ng kasal ng anak ko." Mahinahon na sagot ni Dario. "Of course, pero may konting arrangement lang kami. Medyo puno na kasi ang front family seats. Doon na lang po muna kayo sa likod, malapit sa service entrance. Mas madali rin kung kailangan yung lumabas." Hindi na nagulat si Dario. Ngulit masakit pa rin. Saan si Cyril? Gusto ko sana siyang makita bago magsimula. Busy siya. Bride siya, alam niyo naman. Tinapik ni Celestina ang braso niya na parang nagpapalayas ng alikabok. Huwag na natin siyang guluhin. Sa loob ng ballroom, may mga empleyado ng iba't ibang kumpanya, ilang politiko at mga kilalang personalidad. Naroon din si Nanding Villacorta, dating foreman na minsang nailigtas ni Dario mula sa pagkakautang. Hindi alam ni Nanding na darating si Dario bilang simpleng ama. Ngunit nang makita niya ito sa likod, agad siyang lumapit. "Sir Dario!" bulong ni Nanding, halos hindi makapaniwala. Mabilis na inilagay ni Dario ang daliri sa labi. "Nanding, hindi rito." "Pero sir, bakit kayo nasa likod?" "Anak ko ang ikakasal. Bisita lang ako ngayon." Tumingin si Nanding sa harap, sa pamilyang Ariola na abalang bumabati sa mga bisita. Alam niyang may mali, ngulit nirerespeto niya ang tahimik na pakiusap ni Dario. Dumating din si Dr. Ismene Rabal, ang doktor at dating kaibigan ni Corazon. Matagal na niyang alam na si Dario ang nasa likod ng Manalastas Meridian, ngulit tulad ng iba, nangako siyang hindi magsasalita. "Dario," mahinang bati niya, "kumusta ka?" "Masaya ako para kay Cyril," sagot ni Dario. Tinitigan siya ni Dr. Ismene. "Masaya ka ba talaga o pinipilit mo lang?" Hindi sumagot si Dario. Sa halip, tumingin siya sa pinto kung saan lalabas si Cyril. Nagsimula ang seremonya. Nang bumukas ang malaking pinto at lumitaw si Cyril sa puting gown, napahawak si Dario sa sandalan ng upuan. Sa mga mata niya, hindi lang bride ang nakita niya. Nakita niya ang batang minsang natutulog sa dibdib niya kapag nilalagnat. Nakita niya ang batang umiiyak sa unang araw ng klase. Nakita niya ang anak na pinangakuan niya kay Corazon na aalagaan habang buhay. "Ang ganda mo anak," bulong niya kahit hindi siya marinig ni Cyril. Matapos ang seremonya, dumiretso ang lahat sa reception. Habang kinukulunan ng family portraits, dahan-dahang lumapit si Dario. Hawak na niya ang kahon ng kwintas. Naisip niyang ito na ang tamang pagkakataon. Bago tuluyang magsimula ang programa, ibibigay niya ang alaala ni Corazon. "Anak," tawag niya nang malapit na siya kay Cyril, "may ibibigay sana ako." Napalingon si Cyril. Sa isang saglit, nakita niya ang ama, ang barong nito, ang kahon sa kamay nito, at ang mga matang puno ng pagmamahal. Ngunit bago siya makalapit, humarang si Doña Fiorella.
Sandali lang po, Mr. Manalastas. Family portrait ito. Ako po ang ama niya, mahinang sabi ni Dario. Ngumiti si Doña Fiorella, ngunit matalim ang tingin. Yes, of course, pero may proper sequence tayo. Mamaya na lang siguro. Lumapit si Celestina at tinignan ang kahon sa kamay ni Dario. Ano yan? Regalo? Kwintas ng nanay niya, sagot ni Dario. Gusto ko sanang... Ang drama naman, putol ni Celestina. Sapat ang lakas para marinig ng ilang bisita. Napatingin ng ilang tao, may nagbulungan. Si Sabrina, na naroon din bilang bisita, ay napangisi at bumulong sa katabi. This is so awkward. Namula si Cyril sa hiya. Nararamdaman niyang lahat ng mata ay nasa kanila. Si Tino ay lumapit at marahang hinawakan ng baong niya. Cyril, sabi ni Dario, hindi na pinansin ng iba. Saglit lang, ito ang kwintas ng nanay mo. Gusto ko lang sanang maisuot mo kahit sa reception. Humigpit ang hawak ni Cyril sa buke. Tay, mamaya na lang. Anak, kanina pa ako naghihintay. Baka pagkatapos nito hindi na kita makausap. Napabuntong hinga si Doña Fiorella. Mr. Manalastas, please, huwag nating gawing eksena ito. Hindi na napigilan ni Dario ang sakit. Hindi siya sumigaw, mulit may bigat ang boses niya nang magsalita. Eksena ba ang gustong makalapit ng ama sa anak niya sa araw ng kasal? Tahimik ang paligid. Napatingin si Cyril sa mga bisita. Nakita niya ang kamera, ang pamilya Ariola, ang mga socialites, ang muka ni Severino na halatang naiinis at si Celestina na tila natutuwa sa kahihiyan niya. Naroon din si Micah, naningilid lang luha habang nakatingin sa kanya na parang nakikiusap. Cyril, mahinang ngunit malinaw na sabi ni Dario, bakit mo ako itinatago? Parang tumigil ang oras. Yun ang tanong na matagal nang nakabitin sa kanila. Yun ang tanong na ilang buwan nang hindi sinasagot. Yun ang tanong na ngayon sa harap ng lahat ay hindi na matatakasan. Nanginginig ang labi ni Cyril. Sa halip na yakapin ng ama, sa halip na sabihin ang totoo, sa halip na ipagtanggol ang taong nagpalaki sa kanya, nanaig ang hiya. Nanaig ang takot, nanaig ang matagal niyang panananalig na mapabilang sa mundo ng mga Ariola. Tama na tay, sabi niya. Anak, tama na, mas lakas niyang sabi. Bakit ba kailangan mo akong ipahiya sa araw ng kasal ko? Napumula si Dario. Ipahiya? Umiiyak na si Cyril, pero ang luha niya ay hindi pa pagsisisi. Luha iyon ng panic, ng pressure, ng babaeng nakulong sa mundong pinili niya. At doon, sa gitna ng ballroom, sa harap ng mga taong walang alam sa kanilang mga sakripisyo, nabitawan ni Cyril ang mga salitang dudurog sa puso ng kanyang ama. Kinakahiya kitang tatay, sana hindi ka na lang pumunta. Walang nagsalita. Si Dario ay natigilan na parang naubusan ng hininga. Ang maliit na kahon ng kwintas ay muntik nang mahulog sa kamay niya. Tumingin siya kay Cyril, umaasang baka binawi nito ang sinabi. Baka nadala lang, baka may kasunod na patawad. Ngunit wala. Hinawakan ni Doña Fiorella si Cyril at dinala palayo. Sumunod si Tino. Si Severino ay natihim na parang nais ituloy agad ang programa. Si Celestina naman ay bumulong. Finally. Si Micah ay nahakbang sana palapit kay Cyril, pero pinigilan siya ni Dr. Ismene. Si Nanding ay nakakuyom ang kamao, halos hindi makapaniwala sa nakita. Si Aling Salve, nakakarating lamang sa ballroom matapos ayusin ang ilang bagay, ay napaiyak sa gilid nang makita ang itsura ni Dario. Ngunit si Dario ay hindi sumigaw. Hindi niya ibinunyag kung sino siya. Hindi niya sinabi sa mga Ariola na ang yaman nilang ipinagmamalaki ay nakatali lang sa kumpanyang siya ang nagtatag. Hindi niya sinira ang kasal. Hindi niya pinahiya pabalik ang anak. Dahan-dahan niyang isinara ang maliit na kahon. Inilagay niya iyon sa bulsa. Tinignan niya si Cyril sa huling pagkakataon at mahinang sinabi, "Pasensya na anak, akala ko kailangan mo pa ako." Pagkatapos noon, tumalikod siya at lumabas ng ballroom. Sa hallway ng hotel, doon siya inabutan ni Micah.
Humihikbi ito habang tumatakbo palapit. Sir Dario, patawarin niya po siya. Hindi niya po alam ang ginagawa niya. Tumigil si Dario. Nakatingin siya sa marmol na sahig, ngunit ang mga mata niya ay puno ng luhang pinipigil. Alam niya, iha. Masakit man tanggapin. Alam niya. May gagawin po ba kayo? Sasabihin niyo na po ba ang totoo? Umiling si Dario. Hindi ngayon. Hindi sa araw na ito. Pero sobra na po ang ginawa nila sa inyo. Tinignan ni Dario ang pintuan ng ballroom. Mula roon, naririnig pa rin ang musika, palakpakan at boses ng MC na pilit ibinabalik ang saya ng programa. Hindi ko kailangan ng paghihiginti ngayon, sabi ni Dario. Kailangan muna niyang makita ang katotohanan ng hindi ko ipinipilit. Paglabas niya ng hotel, malamig ang hangin, muamit parang wala siyang maramdaman. Tinawag niya ang driver ng lumang taxi sa gilid at sumakay ng tahimik. Habang umaandar ang sasakyan palayo, inilabas ni Dario ang kwintas ni Corazon at tinitigan iyon. Patawad Corazon, hindi ko na ibigay sa kanya. Lumipas ang ilang buwan matapos ang kasal. Sa mga larawan sa social media, mukha namang masaya si Cyril. Nakangiti siya sa tabi ni Tino, suot ang mamahaling damit, nasa magagandang lugar, kasama ang mga aryola sa mga event. Ngulit sa likod ng bawat litrato, unti-unting lumalamig ang mundo niya. Sa bahay ng mga aryola, hindi siya tinatrato bilang tunay na anak, para siyang palamuti. Kapag may bisita, pinapaupo siya sa tabi ni Tino at pinapangiti. Kapag wala ng tao, madalas niyang naririnig na punain ni Doña Fiorella. Cyril, huwag kang masyadong magsalita sa meetings. Nakikinig ka muna dapat. Cyril, hindi bagay sa iyo ang kulay na yan. Cyril, ayusin mo ang postura mo. Aryola ka na. Si Celestina naman ay laging may pasaring. Buti na lang nakuha ka ni Tino. Imagine kung nasa talyer ka pa rin ngayon. Sa una, tinitiis ni Cyril. Sinasabi niya sa sarili na bahagi ito ng pag-a-adjust, ngunit habang tumatagal, napapansin niyang may mga dokumentong pinapapirma sa kanya si Tino na hindi naman ipinaliliwanag ng maayos. Routine lang yan, sabi ni Tino isang gabi habang inaabot ang folder. Pero bakit pangalan ko ang nakalagay dito? Tanong ni Cyril. Trust me, wife kita. At dahil gusto niyang patunayan na karapat-dapat siya sa pamilyang pinili niya, pumirma siya. Samantala, hindi nagkulong sa galit si Dario. Nasaktan siya, oo, ngunit hindi niya hinayaang kainin ng sama ng loob. Pagkatapos ng gabing iyon, mas inilaan niya ang panahon sa mga bagay na tagal na niyang gustong gawin. Sinimulan niyang ayusin ang charitable medical wing na ipinangako niya noon kay Corazon. Sa tulong ni Dr. Ismene, nagplano sila ng klinika para sa mga trabaador, kasambahay, driver at pamilyang walang pambayad sa check-up. Gusto kong pangalanan ito sa kanya, sabi ni Dario habang tinitignan ang blueprint. Corazon Medical Assistance Wing. Ngumiti si Dr. Ismene. Matutuwa siya kung buhay pa siya. Tinulungan din ni Dario si Nandine Villacorta na magtayo ng maliit na subcontracting business para sa mga dating construction worker na nawalan ng trabaho. Pinalawak niya ang scholarship program ng Manalastas Foundation at isa sa mga unang nakinabang doon ay si Leticia, Leti. Amparo, isang masipag na dalagang nagtatrabaho habang nangangarap maging nurse. Sir Dario, sabi ni Leti nang unang makilala siya sa foundation office, bakit po kayo tumutulong sa amin kahit hindi nyo kami kamag-anak? Ngumiti si Dario. Hindi kailangang kadugo para tulungan. Minsan, sapat nang makita mong lumalaban ng isang tao. Habang si Cyril ay unti-unting nakukulong sa bahay na puno ng kinang ngunit walang tunay na init, si Dario naman ay nagsimulang magtayo ng mas maraming pintuan para sa mga taong nangangailangan. Ngunit sa bawat tagumpay na nagagawa niya, may bakanting puwang pa rin sa dibdib niya. Tuwing gabi, kapag nakakauwi siya sa lumang bahay sa San Isidro, napapatingin pa rin siya sa dating kwarto ni Cyril. Malinis pa rin iyon. Nandun pa rin ang lumang medalya. Nandun pa rin ang litrato nilang dalawa sa perya. Isang gabi, nakita ni Aling Salve si Dario na nakaupo sa sala, hawak ang kahon ng kwintas. Sir, mahinang sabi niya, balang araw po,
malalaman din ni Ma'am Cyril ang totoo. Tumanggo si Dario. Sana kapag dumating ang araw na iyon, hindi pa huli ang lahat. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Cyril sa malaking kwarto ng mansyon ng mga Ariola. Nasa harap niya ang isang folder na pinapapirma sa kanya ni Tino. Sa labas ng bintana, kitang-kita ang ilaw ng lungsod. Dati, iyon ang pangarap niya. Mataas, maliwanag, malayo sa lumang buhay. Pero ng gabing iyon, habang mag-isa siyang nakaupo sa gitna ng karangyaang pinili niya, bigla niyang naalala ang simpleng turon sa mesa, ang amoy ng tinola, ang barong ng ama, ang maliit na kahon na hindi niya tinanggap. At sa unang pagkakataon matapos ang kasal, hindi niya naramdaman ang tagumpay. Ang naramdaman niya ay takot. Dahil unti-unti niyang nauunawaan na ang pamilyang sinamahan niya ay hindi pala tahanan. Isa itong entabladong puno ng ilaw kung saan kailangan niyang ngumiti habang ginagamit siya. At sa pinakamadilim na sulok ng konsensya niya, naroon pa rin ang boses ng kanyang ama. Bakit mo ako itinatago? Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang katotohanan hindi dumarating na may sigaw o ingay. Minsan, dumarating ito ng tahimik, habang unti-unti kang ginigising ng sakit, hiya, at mga bagay na matagal mong piniling hindi makita. Makalipas ang 2 taon mula ng pakasalan ni Cyril si Tino Ariona, ibang-iba na ang mukha ni Cyril kumpara sa babaeng minsang punong-puno ng pangarap habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Nandun pa rin ang ganda niya, nandun pa rin ang maayos niyang pananamit. Ngunit sa ilalim ng mamahaling foundation at maingat na ngiti, halata ang pagod na pilit niyang itinatago. Sa labas, tinatawag pa rin siyang Mrs. Ariola. Sa mga event, nakaupo pa rin siya sa tabi ni Tino. Sa mga litrato, nakangiti pa rin siya sa tabi ni na Doña Fiorella, Severino at Celestina. Ngunit sa loob ng bahay ng mga Ariola, matagal na siyang hindi tinatrato bilang miyembro ng pamilya. Isa itong pangalan sa papeles, mukha sa mga pagtitipon, at taong madaling utusan kapag kailangan ng pirma. Cyril, pakipirmahan ito bago ka umalis, sabi ni Tino isang umaga habang inilalapag ang makapal na folder sa mesa. Nasa dining area sila ng mansyon. Si Doña Fiorella ay umiinom ng tsaa. Si Celestina ay abala sa tablet at si Severino ay nagbabasa ng business news na may kunot sa noo. Tiningnan ni Cyril ang folder. Ano na naman ito? Routine documents, board authorization lang for materials delivery. Binuklat ni Cyril ang unang pahina. May pangalan niya roon bilang signatory ng isang subsidiary na halos hindi niya kilala. Tino, ilang beses ko nang tinatanong ito. Bakit ako ang nakalagay dito? Hindi naman ako humahawak ng procurement. Napatingin si Severino mula sa dyaryo. Dahil asawa ka ng anak ko at dahil may tiwala kami sa iyo. Pero dapat naiintindihan ko muna bago ako pirmahan. Mahinang tumawa si Celestina. Ngayon ka pa naging maingat. Dati gustong-gusto mong maging parte ng pamilyang ito. Nasaktan si Cyril pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ibig sabihin nun, pipirma ako sa hindi ko alam. Binaba ni Tino ang kutsara niya at tumingin ng malamig. Cyril, huwag mong pahirapan ng simple. Hindi ito drama sa bahay ninyo noon. Negosyo ito. Bahay ninyo noon. Sa simpleng linyang yon, parang muling bumukas ang sugat sa dibdib ni Cyril. Naisip niya ang lumang bahay sa San Isidro, ang kusina, ang mesa, ang turon, ang ama niyang ilang taon niyang halos hindi na kinakausap. Pinirmahan niya ang dokumento, hindi dahil kumbinsido siya, kundi dahil pagod na siyang makipagtalo. Ngunit, sa araw din iyon, nagsimulang gumalaw ang mga bagay na matagal nang kinatatakutan ni Dario Manalastas. Sa punong tanggapan ng Manalastas Meridian Holdings, nakaupo si Dario sa isang pribadong conference room kasama sina Attorney Renzo Baglatas, Aling Salve Uriarte at ang batang auditor na si Inigo Montemayor. Hindi tulad ng ibang auditor na takot sa mga malalaking pangalan, si Inigo ay direktong magsalita. Simple ang suot niya, may makapal na salamin at halos hindi tumitigil sa pagbuklat ng mga papeles.
Sir Dario. Sabi ni Inigo habang inilalapag ang report sa mesa. Hindi na po ito simpleng delayed payment. May ghost deliveries, duplicate invoices, at may ilang proyekto kung saan ginamit ang pangalan ng Manalastas Meridian bilang supplier kahit wala tayong final authorization. Tahimik na tinignan ni Dario ang mga dokumento. Ariola Group lahat? Opo, sagot ni Inigo. At may mga pirma po rito ni Ma'am Cyril. Napapikit si Dario. Hindi dahil nagulat siya, kundi dahil iyon ang matagal na niyang kinatatakutan. Alam ba niyang ginagamit siya? Tanong niya. Base sa pattern ng documents, posibleng hindi niya alam ang buong proseso. Pero legally, nakalagay ang pangalan niya bilang approving officer sa ilang subsidiary papers. Napahawak si Aling Salve sa dibdib. Diyos ko! Si Attorney Renzo naman ay seryosong tumingin kay Dario. Dario, hindi na natin pwedeng palampasin ito. Kung patatagalin pa natin, hindi lang kumpanya mo ang masasangkot. Pati empleyado, contractors at public projects na gumagamit ng supplies natin madadamay. Matagal na natahimik si Dario. Sa isip niya, nakita niya ang mukha ni Cyril noong bata pa ito, humahabol sa kanya sa talyer habang may hawak na sirang laruan. Nakita niya rin ang mukha nito noong araw ng kasal, umiiyak at sumisigaw ng mga salitang hindi niya makakalimutan. Magpa-audit tayo ng buo. Sa wakas ay sabi niya. Legal, malinis, walang pagtatakip. Pati kung madamay si Cyril, tanong ni Attorney Renzo. Huminga ng malalim si Dario. Pati kung madamay siya, pero siguraduhin ninyo ang katotohanan ng lalabas, hindi hula, hindi galit, katotohanan lang. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang pagbagsak ng mundong sinasamba ni Cyril. Una, may mga supplier na tumigil sa pagpapadala ng materyales sa Ariola Group. Sumunod, may bangkong tumawag kay Severino upang itanong ang hindi nababayarang loan. May ilang proyekto ang na-delay. May mga kontraktor na nagreklamo. At sa loob ng mansyon, nawalan ng kinang ang bawat sulok. Anong ibig sabihin nitong frozen ang credit line natin sa Manalastas Meridian? Sigaw ni Severino habang hinahampas ang mesa sa opisina. Nandun sila sa Ariola Group Headquarters. Nandun sina Tino, Celestina, Doña Fiorella at Cyril. Si Cyril naman ay tahimik na nakaupo sa gilid, kabado sa dami ng papeles sa harap nila. Ayusin mo ito. Ako? Oo, ikaw. Ikaw ang signatory sa subsidiary na ginamit natin sa ilang deliveries. Kung may magtanong, sabihin mong approved lahat. Nanlamig ang kamay ni Cyril. Pero hindi ko alam ang details ng deliveries. Then learn fast. Malamig na sabi ni Tino. Tino, naminginig ang boses ni Cyril. Ginamit niyo ba ang pangalan ko? Hindi agad sumagot si Tino. At sapat na iyon para maramdaman ni Cyril ang sagot. Wife kita. Hindi ka ibang tao. Parte ka ng pamilyang ito. Parte ba ako ng pamilya o panangganin nyo? Tumayo si Severino. Huwag kang umarte na parang biktima. Gusto mong maging Ariola, di ba? Gusto mong umangat. Panindigan mo ngayon. Parang may mabigat na batong bumagsak sa dibdib ni Cyril. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sariling tinig noong araw ng kasal. Kinakahiya kitang tatay. Sana hindi ka nalang pumunta. At ngayon, ang pamilyang pinili niya kapalit ng kapaan niya ay handa niyang ialay para mailagtas ang sarili nila. Lumabas siya ng opisina, nanginginig ang mga tuhod. Hindi niya alam kung saan pupunta. Bumaba siya sa parking basement, hawak ang dibdib, hindi makahinga ng maayos. Ilang araw na rin siyang nahihilo, mulit itinatago niya. Buntis siya, at kahit hindi pa niya sinasabi sa marami, alam niyang kailangan niyang mag-inat. Pero sa ilalim ng fluorescent lights ng parking basement, biglang umikot ang paligid. Ma'am, okay lang po kayo? Isang babae ang tumakbo palapit. Nakasuot ito ng janitor's uniform, may hawak na map at halatang nagulat nang nakitang sumindal si Cyril sa poste. Hindi ako makahinga, hingal ni Cyril. Sandali lang po, huwag po kayong gagalang. Mabilis na tinawag ng babae ang guard. Kuya, tulong, buntis yata si ma'am. Hindi dito, pilit na sabi ni Cyril. Ano pong pangalan niyo? Cyril. Ako po ay si Leticia Amparo. Leti na lang po. Dalhin ko po kayo sa klinik. Sa tulong ni Leti at ng guard,
Dinala si Cyril sa maliit na klinik sa katabing building. Hindi iyon ang mamahaling ospital na karaniwang pinupuntahan ng mga Ariola, ngunit malinis, maayos at puno ng mga taong mabilis tumulong. Habang sinusuri siya ng nurse, napansin ni Cyril ang nakasabit na plaque sa pader. Corazon Medical Assistance Wing, a project of Manalastas Foundation, founded through the vision of Dario Manalastas. Hindi siya agad nakagalaw. Akala niya nahihilo lang siya kaya mali ang basa niya, ngunit malinaw ang pangalan. Dario Manalastas, Manalastas Foundation, Corazon. "Ma'am, kilala niyo po ba si Sir Dario?" Tanong ni Letty nang napansing siyang nakatitig sa plaque. Nanginginig ang labi ni Cyril. Bakit nandyan ang pangalan niya? Gumiti si Letty, puno ng respeto. "Siya po ang tumulong sa akin makapag-aral. Siya rin po ang nagpatayo ng klinik na ito para sa mga empleyado at pamilya ng trabahador. Napakabait po niya. Hindi po niya pinaparamdam na malaki siyang tao." Parang gumuho ang mundo ni Cyril. Malaki siyang tao. Hindi simpleng mekaniko. Hindi lalaking dapat ikahiya. Hindi lamang amang may grasa sa kamay. May mundo palang hindi niya alam. May kabutihang hindi niya nakita dahil masyado siyang nakatingin sa kinang ng Ariola. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi siya nagsalita. Tinanong siya ni Tino kung saan siya nagpunta, pero hindi niya sinagot ng diretso. Sa loob ng kwarto, hinawakan niya ang tiyan at napaiyak ng tahimik. "Tatay, ano ba ang hindi ko alam tungkol sa'yo?" Dumating ang board hearing makalipas ang ilang linggo. Ipinatawag ang mga kinatawan ng Ariola Group sa tanggapan ng Manalastas Meridian Holdings upang harapin ang audit findings. Dumating sina Severino, Doña Fiorella, Celestina, Tino at Cyril na halatang kabado. Kahit si Severino ay hindi na ganoon katapang ang tindig. Alam niyang kapag tuluyang pinutol ng Manalastas Meridian ang ugnayan sa kanila, babagsak ang kanilang mga proyekto. "Nasaan ang chairman?" Iritadong tanong ni Severino habang nakaupo sa conference room. "Darating na po," sagot ni Aling Salve, pormal ang boses. Hindi siya nakilala ng mga Ariola bilang matandang kasama ni Dario noon sa dinner, o kung nakilala man nila, hindi na nila inilala. Para sa kanila, isa lamang siyang empleyada. Pumasok si Attorney Renzo, kasunod si Inigo Montemayor dala ang makapal na audit report. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto at pumasok si Dario Manalastas. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Simple pa rin ang kanyang barong, ngunit ngayon ay planchado, malinis at may dignidad na hindi kailangang ipagsigawan. Tumayo ang ilang direktor sa gilid ng silid bilang paggalang. "Good morning, Chairman Manalastas," bati ni Attorney Renzo. Parang tumigil ang hininga ni Cyril. Si Doña Fiorella ay napahawak sa braso ni Severino. Si Celestina ay namutla. Si Tino ay napaatras sa upuan. Kahit si Severino, na minsang pinaupo si Dario sa dulo ng mesa kasama ang mga driver at kasambahay, ngayon ay hindi nakapagsalita. "Chairman?" Mahinang ulit ni Fiorella. Umupo si Dario sa kabisera ng mesa. Hindi niya sila tinignan na may yabang. Hindi rin siya gumiti. Kalmado lamang siyang nagbukas ng folder. "Salamat sa pagdalo," sabi ni Dario. "Pag-uusapan natin ngayon ang audit findings tungkol sa Ariola Group." "Tay," mahinang tawag ni Cyril, halos pabulong. Sandaling tumingin si Dario sa kanya. May sakit sa mga mata nito, ngunit walang galit na nag-aalap. "Mamaya tayo mag-uusap, Cyril. Ngayon, trabaho muna." Sa buong hearing, inilatag ni Inigo ang ebidensya, pekeng delivery receipts, ghost projects, materials na binayaran ngunit hindi kailanmang dumating, at dokumentong ginamitan ng pangalan ni Cyril bilang approving signatory. Ipinakita rin ni Attorney Renzo na ilang beses nang binigyan ng palugit ang Ariola Group, ngunit halip na ayusin ang kanilang obligasyon, ginamit pa ang tiwala para gumawa ng mas malalim na pandaraya. "Hindi nyo naiintindihan," depensa ni Severino.
Business strategy ito. Normal ito sa malalaking proyekto. Pandaraya ang tawag dito. Kalmadong sagot ni Dario. Tumayo si Celestina. You can't do this to us. Pamilya tayo. Anak mo ang asawa ng kapatid ko. Napatingin si Dario sa kanya. Noong pinaupo niyo ako sa service area, pamilya ba ang tingin niyo sa akin? Walang nakasagot. Ngunit hindi na niya pinahaba. Lahat ng ebidensya ay ipapasa sa korte at sa tamang ahensya. Walang special treatment, walang pagtatakip. Kung sino ang may sala, mananagot. Nanginginig na tumayo si Cyril matapos ang hearing. Habang nagkakagulo ang mga Ariola sa labas ng conference room, lumapit si Dario. Hindi na niya inintindi kung sino ang nakakakita. Lumuhod siya sa harap ng ama. Tay, patawarin mo ako. Nanahimik ang paligid. Si Aling Salve ay napayak. Si Attorney Renzo ay yumuko. Si Dario naman ay nakatimin sa kanyang anak. Ang anak na minsang siyang itinaboy sa harap ng maraming tao, ngayon ay nakaluhod sa harap niya. Tumayo ka, Cyril. Mahinang sabi niya. Hindi, tay. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ko pinapatawad. Ang sama-sama ko. Kinahiya kita. Sinaktan kita. Pinili ko sila kaysa sayo. Hindi ko alam. Hindi mo alam na may kumpanya ako. Putol ni Dario, mabigat ang boses. Pero alam mong ako ang tatay mo. Mas lalong umiyak si Cyril. Hindi ko hinihinging igalang mo ako dahil mayaman ako. Ang masakit, hindi mo ako kayang igalang nung akala mong wala akong kahit ano. Walang salitang nakalabas sa bibig ni Cyril. Sapagkat totoo iyon, buong buo. Masakit, walang palusot. Mahal kita, sabi ni Dario, at doon nanininig ang boses niya. Pero hindi ko kayang burahin sa isang araw ang mga salitang binitawan mo. Hindi ko kayang magpanggap na hindi ako nasasaktan. Tay, ano ang gagawin ko? Hikbi ni Cyril. Haharapin mo ang totoo, sagot niya. Kukuha ka ng sarili mong abogado. Huwag kang magtatago sa apelyido nila. Huwag ka ring magtatago sa apelyido ko. Kung may pinirmahan ka, alamin mo. Kung ginamit ka nila, magsalta ka. Kung may pagkukulang ka, panagutan mo. Tulungan mo ako, tay. Matagal na tumingin si Dario sa anak. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang sabihing, uwi na tayo. Gusto niyang burahin ang lahat ng sakit at bumalik sa panamong si Cyril ay batang natutulog sa balikat niya. Ngulit alam niyang kung gagawin niya iyon, hindi matututo ang anak at hindi rin gagaling ang sugat nilang dalawa. Tutulungan kitang tumayo, sabi niya, pero hindi kita bubuhatin para takasan ang dapat mong harapin. Sa labas ng gustilay, naghihintay ang mga reporter. Nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa audit, sa Ariola scandal at sa lihim na chairman ng Manalastas Meridian. Ngulit para kay Cyril, mas lakas pa sa ingay ng balita ang sariling konsensya. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nang malinaw ang dalawang mundong pinagpipilian niya. Ang mundong puno ng kinang ngulit walang katotohanan at ang mundong simple, tahimik, may grasa sa kamay, ngulit puno ng pagmamahal at dangal. Habang dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkaluhod, alam niyang hindi pa tapos ang paghihirap. Maaaring makasuhan siya, maaaring mawalan siya ng pangalan, tahanan at lahat ng bagay na inakala niyang tagumpay. Ngulit sa kabila ng takot, may isang bagay siyang malinaw na naintindihan. Ang pagbabalik sa ama niya ay hindi magsisimula sa paghingi ng tawad lamang. Magsisimula ito sa pagharap sa katotohanan. Bago tayo mag-umpisa sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang katapusan ng sakit ay hindi agad dumarating sa isang yakap o isang sorry. Minsan kailangan munang harapin ng tao ang lahat ng nasira niya bago niya muling matagpuan ng daan pauwi.
Makalipas ang 1 taon mula nang mabunyak ang katotohanan tungkol sa Ariola Group, ibang Cyril na ang nakikita ng mga taong dating nakakakilala sa kanya. Wala na ang babaeng laging may mamahaling handbag, alahas at ngiting pilit na bagay sa mundo ng mga socialites. Wala na rin ang Cyril na takot mapag-usapan ng mga mayayaman. Sa halip, nakatira siya ngayon sa isang maliit na apartment sa Quezon City kasama ang anak niyang si Liora Corazon. Ipinangalan niya ang mubata sa 2 babaeng minsang naging ilaw ng buhay nila. Si Liora dahil ang ibig sabihin nito para sa kanya ay liwanag at Corazon bilang pag-aalaala sa inang hindi niya naabutan bilang matanda. Pero ang pagmamahal ay nananatili sa kwintas na hindi niya tinanggap nung araw ng kanyang kasal. Tuwing umaga, si Cyril mismo ang naghahanda ng pagkain ng anak. Hindi na siya nagrereklamo kapag kailangan niyang gumising ng maaga, mamalengke, maglaba, o hintayin ng jeep habang karga ang bag ni Liora. Dati, ikinahihiya niya ang simpleng buhay. Ngayon, dito niya unang naramdaman ang tunay na katahimikan. "Mami," tanong Liora isang umaga habang pinapahiran ni Cyril ng palaman ng tinapay. Natigilan si Cyril. Ngumiti siya at lumuhod para kapantay ang anak. "Kasi dito muna tayo magsisimula, anak. Masaya ka po ba rito?" Tumingin si Cyril sa maliit na kusina, sa lumang mesa, sa bintanang may kurtinang siya mismo ang nagtahi. Naalala niya ang bahay ni Dario sa San Isidro. Noon, inisip niyang kulang iyon. Ngayon, naiintindihan na niya. "Oo," sagot niya, "kasi hindi sa laki ng bahay nasusukat ang pagmamahal." Si Liora ay ngumiti at yumakap sa kanya. Sa yakap ng bata, may bahaging nabuo muli sa puso ni Cyril. Hindi naging madali ang buhay niya matapos iwanan si Tino. Ang paghihiwalay nila ay puno ng sumbatan at pananakot. Sinubukan ni Tino na kunin sa kanya si Liora, sinabing wala siyang kakayahang buhayin ng bata. Ngunit dahil sa mga kasong kinakaharap ng pamilya Ariola at sa mga ebidensyang lumabas sa hearing, hindi nagtagumpay ang mga banata niya. "Hindi ka makakalayo sa amin," minsang sabi ni Tino sa labas ng korte, nakapamulsa at malamig ang tingin. "Ariola pa rin ang apelyedo ng anak ko." Tinignan siya ni Cyril ng diretsyo. Dati, nanginginig siya sa ganitong tono. Ngayon, kalmado na siya. "Apelyedo lang yan, Tino. Ang mahalaga, hindi siya lalaki sa kasinungalingan." Napangisi si Tino. "Akala mo, malinis ka na dahil bumalik ka sa tatay mong mayaman." "Hindi ako bumalik para magtago sa kanya," sagot ni Cyril. "Bumalik ako sa sarili kong konsensya. At yun ang totoo." Hindi siya agad kinuha ni Dario sa mansyon. Hindi niya ito binigyan ng malaking bahay, kotse o posisyon sa kumpanya para takasan ng kahihiyan. Sa halip, hinayaan niya itong tumayo sa sarili nitong paa. Sa tulong ni Micah Trinidad, nakahanap si Cyril ng trabaho bilang project coordinator sa isang maliit na livelihood center na tumutulong sa mga pamilyang nawalan ng kabuhayan dahil sa mga proyektong nasira ng korupsyon ng Ariola Group. Doon niya unang nakita ang mukha ng mga taong naapektuhan ng mga pirmang dating hindi niyang binabasa. May isang matandang karpintero na si Mang Umpong na hindi nabayaran sa 3 buwang trabaho. May isang inang si Neria na nawalan ng maliit na kantin sa construction site dahil biglang nahinto ang proyekto. May mga kabataang hindi nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil ang mga magulang nila ay natanggal sa trabaho. Noong una, hindi kayang tumingin ni Cyril sa kanilang ng diretsyo. "Ma'am Cyril," sabi ni Neria isang araw habang hawak ang listahan ng beneficiaries, "kayo po ba yung nasa balita dati?" Napayuko si Cyril. "Opo. Galit po ako sa inyo noon kasi akala ko kayo rin ang yumaman sa perang hindi binayaran sa amin." Nanginginig ang kamay ni Cyril. "May kasalanan po ako. Hindi ko binasa ang mga pinirmaan ko. Nagtiwala ako sa maling tao. Hindi man ako ang nagplano, may pagkukulang pa rin ako." Matagal siyang tinignan ni Neria.
Kung ganon, tulungan niyo kaming makabangon, hindi puro sorry. Mula noon, mas nagsumikap si Cyril. Inaabot siya ng gabi sa pag-aayos ng forms, pagkuha ng sponsors, pagbibisita sa mga pamilya, at pakikipag-usap sa mga dating manggagawa. Tuwing napapagod siya, naiisip niya si Dario, kung paano ito nagtrabaho ng tahimik sa loob ng maraming taon nang walang hinihintay na palakpak. Samantala, nagpapatuloy ang paglilitis laban sa mga Ariola. Sa loob ng korte, ibang Severino na ang makikita. Wala na ang dating yabang. Wala na ang lalaking malakas tumawa habang minamaliit ang mahihirap. Si Doña Fiorella naman ay halos hindi makatingin sa mga tao, habang si Celestina ay pilit pa ring nagpapanggap na biktima. Ginamit ng kami ng mga empleyado, sabi ni Celestina sa isang pagdinig. Wala kaming alam sa goose deliveries. Pero tumayo si Inigo Montemayor bilang testigo. Isa-isa niyang pinaliwanag ang trail ng mga dokumento, ang duplicate invoices, ang bank transfers at ang mga internal email na nagpapatunay kung sino ang totoong nag-utos. Kasunod nito, tumestigo rin si Micah na tumulong kay Cyril maghanap ng ilang record mula sa Corporate Communications Department. Tumestigo rin si Leti Amparo tungkol sa araw na natagpuan niya si Cyril sa parking basement, bit-bit ang folder na pinapapirma sa kanya kahit hindi niya alam ang laman. Hindi iyon sapat para burahin ang pagkukulang ni Cyril, ngunit sapat para patunayan na ginamit siya bilang panangga. Nang dumating ang oras na magsalita si Cyril, buong korte ay natahimik. Nakatayo siya sa witness stand, simple ang damit, walang alahas maliban sa maliit na sinsing ni Corazon na ibinigay ni Dario makalipas ang ilang buwan ng pagharap niya sa kaso. Ginamit po ang pangalan ko, sabi niya, nanginginig ngunit malinaw ang boses. Pero hindi ibig sabihin wala akong pananagutan. Pumirma ako nang hindi nagtanong ng masapat. Naniwala ako sa pamilyang gusto kong mabibilang kahit nakita ko na ang mga maling ginagawa nila. Pinili kong manahimik dahil ayaw kong mawala ang buhay na akala kong pangarap ko. Napatingin siya sa likod ng korte. Nandoon si Dario. Tahimik, nakaupo, hawak ang tungkad na ginagamit niya dahil paminsan-minsan ay sumasakit na ang tuhod niya. Hindi siya gumiti, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon sa anak. Ngayon po, patuloy ni Cyril, handa akong tumulong sa investigasyon at harapin ang anumang parusa sa pagkukulang ko. Hindi po ako nandito para mukhang inosente. Nandito ako para magsalita ng totoo. Doon nagsimulang lumiwanag ang landas niya. Hindi tuluyang nawala ang pananagutan niya, ngunit dahil sa kooperasyon, ebidensya at malinaw na paggamit sa kanya ng mga Ariola, hindi siya itinuring na mastermind. Inatasan siyang magpatuloy sa community service, tumulong sa compensation program ng mga naapektuhang manggagawa at sumailalim sa legal monitoring habang tinatapos ang kaso. Sina Severino, Celestina at Tino naman ay naharap sa mas mabibigat na kaso dahil sa malinaw na ebidensya ng pandaraya. Ngulit ang tunay na paglilinis ng pangalan ni Cyril ay hindi nangyari sa korte. Nangyari iyon sa lumang talyer sa San Isidro. Isang hapon, dinala ni Cyril si Liora sa bahay ni Dario. Ilang beses na silang nagkikita ni Dario mula nang nagsimula ang kaso. Mulit palaging maingat ang kanilang usapan. May respeto, may pagmamahal, pero may lamat pa rin. Pagdating nila, nakita ni Cyril ang ama sa tabi ng talyer, pinagmamasdan ang malalumang gamit. Wala na itong gaanong inaayos na sasakyan dahil mas abala na siya sa foundation at kumpanya. Ngunit hindi niya maibitawan ang lugar kung saan lumaki ang anak. "Tatay," tawag ni Cyril. Lumingon si Dario. Nang makita si Liora, lumambot ang mukha niya. "Apo ko." Tumakbo si Liora at yumakap sa kanya. "Lolo Dario!" Napapikit si Dario sa yakap ng bata. Para bang may bahagi ng buhay na akala niyang nawala na, bumalik sa ibang anyo.
Habang naglalaro si Liora sa gilid kasama ang lumang kahon ng tools, naupo sina Dario at Cyril sa bangkong kahoy sa harap ng talyer. Matagal silang tahimik. Tay, simula ni Cyril, hindi ko alam kung ilang beses ko pa kailangang humingi ng tawad. Hindi bilang ng sorry ang kailangan, anak. Panahon. Tumanggo si Cyril. Alam ko, pero gusto kong sabihin na hindi lang ako nagsisisi dahil nalaman kong ikaw pala ang may-ari ng kumpanya. Nagsisisi ako dahil minahal mo ako nung wala akong maibibigay sa'yo. Pero ako, hindi kita naipagtanggol nung akala kong wala kang maibibigay sa'kin. Napatigil si Dario. Tumingin siya sa anak. Sa unang pagkakataon, hindi palusot yang narinig niya. Hindi pagdadahilan. Katotohanan. Ako rin may pagkakulang, sabi ni Dario. Napatingin si Cyril. Tay, wala kang... Meron, putol ni Dario. Itinago ko ang marami. Akala ko tinuturukan kita ng kababaang loob, pero baka iniwan din kitang mangapa sa mundong puno ng panghuhusga. Hindi ko sinabi sa iyo ang buong buhay ko. Hindi ko ipinaliwanag kung bakit pinili kong mamuhay ng simple. Hinayaan kitang isipin na ang hirap ay kahihiyan, imbis na ipakita sa iyo ang tunay na dahilan kung bakit pinili ko iyon. Tumulo ang luha ni Cyril. Pero hindi yun dahilan para saktan kita. Hindi nga, mahinang sagot ni Dario. Pero kung maghihilom tayo, pareho nating kailangang aminin ang sugat. Dahan-dahang inilabas ni Dario mula sa bulsa ang maliit na kahon, ang kwintas ni Corazon. Ang parehong kwintas na dala niya noong araw ng kasal na hindi niya naibigay. Matagal kong itong tinago. Hindi ko alam kung handa ka nang tanggapin. Nanginginig ang kamay ni Cyril nang kunin niya ang kahon. Pagbukas niya, nakita niya ang simpleng perlas. Hindi ito kasing kislap ng mga alhas na ibinigay ng Ariola noon. Mulit sa sandaling iyon, ito ang pinakamahalagang bagay na nahahawakan niya. Tay, hikbi niya. Sa nanay mo yan, pero hindi lang yan alaala niya. Paalala rin yan na ang tunay na halaga hindi kailangang sumigaw para mapansin. Yumakap si Cyril sa ama. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na siya yumayakap dahil kailangan niyang tulong. Yumakap siya dahil anak siya. At si Dario, kahit may natitira pang sakit, ay yunakapan din siya. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para simulan ang bagong kabanata. Makalipas ang ilang buwan, napagpasyahan nilang gawing training center ang lumang talyer. Hindi pumayag si Dario na ibenta ito, kahit maraming nag-offer ng malaking halaga. Para sa kanya, mas mahalaga ang lugar na iyon kaysa anumang lupa sa lungsod. Tatawagin nating itong Corazon Manalastas Skills and Hope Center, sabi ni Cyril habang nakatingin sa bagong plano ng gusli. Ngumiti si Dario. Magugustuhan iyon ng nanay mo. Si Nanding Villacorta ang nanguna sa automotive training. Tinuruan niya ang mga kabataang dating walang direksyon kung paanong mag-ayos ng makina, magbasa ng basic electrical system at magtrabaho ng may disiplina. Si Letty naman na malapit ng matapos sa nursing ang humawak sa health assistance desk. Si Micah naman ay naging counselor para sa mga batang galing sa pamilyang may sugat at galit. Si Inigo naman ang tumulong gumawa ng financial literacy workshops upang hindi maloko ang maliliit na manggagawa sa kontrata at utang. Si Cyril ang naging coordinator ng family rehabilitation projects. Siya ang nakikipag-usap sa mga magulang at anak na nagkalayo dahil sa kahirapan, hiya o maling desisyon. Tuwing may batang nahihiya sa magulang dahil mahirap ito, hindi niya ito pinagagalitan agad. Kinukwento niya ang sariling pagkakamali, hindi para kaawaan, kundi para magsilbing babala. May sugat. Sabi niya sa mga kabataan isang araw na hindi ninyo gugustuhin dalhin habang buhay. Kaya habang may panahon pa, yakapin ninyo ang mga taong nagsakripisyo para sa inyo. Lumipas ang mga taon at ang dating talyer ay naging buhay na sentro ng pag-asa.
May mga estudyanteng natutong magmekaniko. May mga inang natutong magtayo ng maliit na negosyo. May mga amang nabigyan ng trabaho. At may mga anak na natutong humingi ng tawad bago pa mahuli ang lahat. Sa ikapitong kaarawan ni Liora Corazon, nagdaos sila ng simpleng salo-salo sa bakuran ng training center. Walang chandelier, walang imported flowers, walang socialite. Pero naroon ang mga taong totoong nagmamahal sa kanila. Naroon si Aling Chedeng na nagdala ng pandesal at turon. Naroon sina Neria at Mang Umpong kasama ang kanilang pamilya. Naroon sina Maika, Leti, Nanding, Inigo, Attorney Renzo, Aling Salve at Dr. Ismene. Dumating si Dario na nakasuot ng simpleng barong. Luma pa rin ang estilo pero malinis at maayos. Nang makita siya ni Cyril, hindi na siya nahiya, hindi na siya umiwas, hindi na siya nagtago sa likod ng kahit sino. Sa halip, lumapit siya, hinawakan ng kamay ng ama at dinala ito sa harap ng mga bisita. Bago tayo kumain, sabi ni Cyril, nanginginig, ngunit buo ang boses. Gusto kong ipakilala ang taong dahilan kung bakit nandito tayong lahat. Tumingin siya kay Dario, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Ito ang tatay ko, sabi niya, ang taong minsang kong ikinahiya. Pero siya pala ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Siya ang nagturo sa akin na ang dangal ay hindi nakikita sa damit, sa bahay, o sa apelyido. Nakikita ito sa pagmamahal na hindi sumusuko. Kahit ilang beses mong saktan, tahimik ang lahat. May ilang napahid ng luha, si Dario naman ay napayuko. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng damdaming na matagal niyang hinintay marinig. Lumapit si Liora at hinila ang kamay niya. Lolo, cake ma po! Nagtawanan ng lahat. Sa simpleng tawa na iyon, parang tuluyang nabasag ang huling pader ng sakit. Habang hinihipan ni Liora ang kandila, nakatayo sina Dario at Cyril sa magkabilang gilid niya. Hindi perpekto ang pamilya nila. May mga salitang hindi na mababawi. May mga taong nawala. May mga taon na nasayang. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng simpleng ilaw sa bakuran ng dating talyer, natagpuan nila ang isang uri ng wakas na hindi kailangan ng engrandeng palakpakan. Isang wakas na may kapatawaran. Isang wakas na may bagong simula at isang pamilya na minsang winasak ng hiya, ngumit muling binuo ng katotohanan, pananagutan at pagmamahal na sa wakas ay hindi na kailangan itago.